Bago natin simulan ang ating kwento, isang mainit at taos-pusong pagbati muna para sa ating mga solid kakwentuhan dyan. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at suporta. Sa mga laging nakaabang, naka-earphones man o naka-speaker, mapaumaga, hapon o gabi. Isang shoutout kina Gigi Bondad, Beautiful Places o at Ginalin7172, Rodrigo Roa from Canada, Venny Batad from Italy, Inocencio Paredes, Gilbert Talyurin from Manchester, United Kingdom, Estrella Esparagosa, Alvin Teñaflor from Australia, Flavio the Great, and Gloria Calica from Pampanga. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy nating binubuhay ang bawat kwento. Mapakilig, takot, lungkot, o aral sa buhay. Kaya humanda na kayo kakwentuhan. Dahil ang susunod nating kwento, baka makarelate kayo at makakuha kayo ng aral o inspirasyon sa buhay. At kung gusto nyong ma-shoutout sa susunod nating kwentuhan, mag-comment lang kayo mga kakwentuhan. Ito ang tambayan pagdating sa mga inspiring stories. Kwentong tinig. Ano, tara? Simulan na natin. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok na tila ba walang katapusan. May mga araw na susubukin ng ating lakas, pananampalataya at pagmamahal, lalo na kung ang kapalit ay ang buhay ng isang mahal sa atin. Ngunit sa gitna ng kadiliman, laging may liwanag na handang umagapay. Ito ang kwento ng isang amang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak at ng isang taong naging daan upang muling mabuhay ang pag-asa. Tahimik nga lamang ang buhay ng mag-amang Ernesto at Raul. Ang kanilang maliit na bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na ilang beses nang dinaanan ng bagyo. Hindi sila pinalad na lumaki sa isang maramya at may kayang pamilya. Kaya kapag umuulan ng malakas, kailangan pa nilang maglagay ng batya sa loob ng bahay dahil sa mga tumutulong tubig mula sa bubong. Si Mang Ernesto ay isang padjak driver at minsan ay namamasada rin ng tricycle kapag may nagpapahiram sa kanya. Ngunit kadalasan, kulang na kulang ang kanyang kinikita. May mga araw na 2 piso lamang ang naiuuwi niya. Minsan naman ay wala talaga. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Mang Ernesto. Ang tanging pangarap niya ay mapagtapos si Raul upang hindi nito maranasan ang hirap ng kanyang dinanas. Gusto niyang magkaroon ng diploma ang anak at maabot nito ang sariling pangarap. Tay, dito na po ako sa school. Huwag niyo na po akong bigyan ng baon dahil may extra pa naman po ako. Kumita po kasi ako sa pagtulong ko sa mga classmates ko sa assignment nila. Nakangiting sabi ni Raul sa ama. Sigurado ka ba, anak? Baka kulangin yung pera mo. Ito yung 100 pa. Tay, ipambili na lang natin ang bigas yan mamaya. Sakto na po talaga itong baon ko. Sabay ngiti niya rito. O sige, text mo na lang ako kapag tapos na ang eskwela mo. Ingat ka po sa biyahe, tay. Huwag pong magpakapagod. Hinintay niya nga munang makaalis ang ama bago siya tuluyang maglakad papasok ng eskwelahan. Nang makapasok sa silid-aralan, agad siyang binati ng mga kaklase. Marami kasi siyang kaibigan at wala siyang kaaway. Sa kabila kasi ng hirap ng buhay nila, may mga tao pa rin talaga na mapang-unawa. Balita ko, ikaw na naman ang nangunguna sa mga exams natin. Nakangiting sabi ni Gab sa kanya. Sana nga, gusto ko kasi talaga makabawi kay tatay. Kahit dito muna sa pag-aaral ko ng mabuti. Sagot niya. Matalinong bata si Raul. Kahit kapos sila sa buhay, lagi siyang nangunguna sa klase. Pangarap niyang maging doktor balang araw upang makatulong sa mahihirap na hindi kayang magpagamot. At pangarap niya nga rin na makapagpatayo ng sariling hospital. Sus, ikaw pa? Sigurado na kami na ikaw agad ang number 1. Huwag mo kaming kalimutan kapag yumaman ka, ha? Sabi naman ni Moymoy. Akong bahala sa inyo. Pakikisabay niya lamang sa mga ito. Kahit paminsan-minsan nga ay umi-extra siya ng trabaho, palagi pa rin niyang priority ang pag-aaral. Dahil palagi niyang inaalala ang sinasabi sa kanya ng ama na ang edukasyon ang bagay na hindi mananakaw sa kanya. Diyos ko, saan ka ba galing, Raul? Basang-basa ka. Alalang tanong ni Mang Ernesto sa anak. Malakas ang ulan ngayon dahil sa bagyo.
Ume-extra si Raul na mag-construction sa bahay ng kaklase. Inabutan siya ng ulan sa daan habang pauwi. Hindi na niya nagawang sumilong dahil alam niyang nag-aalala na ang kanyang ama. "Pasensya na tay, nag-extra lang po ng pandagdag gastusin," sagot niya bago mapaupo. "Baligo ka muna doon at magpalit at baka magkasakit ka pa." Agad namang sinunod ni Raul ang ama. Habang patungo sa banyo, napatingin siya sa mga palanggana at timbang nasa gitna ng kanilang bahay. Butas-butas kasi ang bubong nila, kaya talagang napupuno ng kung ano-anong pangsalo sa ulan ang kanilang bahay. "Tay, palitan kaya natin yung bubong. Malaki po ang kinita ko sa construction ngayon," sabi niya bago mapalingon sa ama. "Tsaka na anak, itabi mo yung pera mo para sa pag-aaral mo. Isa pa, ipangako mo na huling mabigat na trabaho mo na yan. Hayaan mong si tatay na muna ang kumayod para sa'yo," sabi ni Mang Ernesto. "Tay, mas maganda pong magtulong tayong dalawa. Kayang-kaya ko naman pong magtrabaho," tugon niya at ngumiti. "Pero hayaan mo muna si tatay. O siya, maligo ka na at magbihis. Ipaghahanda na kita ng pagkain mo." Nakangiting tumango na lamang si Raul. Ang ama na lang kasi ang kasama niya sa buhay. Namatay kasi ang kanyang ina dahil sa sakit sa kidney. Walang-wala sila noon, kaya hindi natutukan ang gamutan nito. Kaya iyon rin ang dahilan kung bakit gustong maging doktor ni Raul. Dahil nga sa pagkakabasa niyang yun sa ulan at pagod, naging masakitin si Raul. Noong una nga ay akala niya normal lang, pero naging pabalik-balik yun. Hanggang sa isang gabi, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Namumutla na siya at naghahabol na sa paghinga. Ayaw niyang pag-alalahin ang ama, pero alam niyang pang-hospital ang kondisyon niya. "Anak, malapit na si tatay sa ospital," naiiyak na sabi ni Mang Ernesto habang sinusuong ang malakas na bagyo. Wala siyang pakialam kahit hirap siyang pumadyak at nababasa siya ng ulan. Ang tanging nasa isipan niya lang ay ang anak. Tatay, iyon lang ang tanging nasambit ni Raul. Nag-aalala rin siya para sa ama dahil natatakot siya na baka ito naman ang magkasakit. Pagdating nga sa hospital, nagpatulong agad si Ernesto sa mga nurse na agad naman silang inasikaso. Diniretso nga kaagad sa emergency room si Raul at kinabitan ng oxygen. "Mukhang may tubig ho sa baga ang anak nyo," sabi ng doktor kaya nanlumo kaagad si Ernesto. Ano hong mangyayari sa kanya?" Nangihinang tanong niya. "Kailangan ho siyang i-admit para mas maobserbahan. May posibilidad rin po kasi na may dengue siya dahil sa mga sintomas niya. Kaso, kailangan ho ng paunang bayad para maasikaso na namin siya. Iyon ho ang rules ng ospital." Sa sinabing yun ng doktor, tuluyan na nga siyang napaluhod. Wala silang pera. Hindi niya alam kung saan nahagilap ng pambayad. "Tay, okay lang po ako," nanghihinang sabi ni Raul. Nasasaktan siya ngayon dahil sa pagluha ng kanyang ama. "Hindi, gagawa ng paraan si tatay para maging maayos ka." Pinunasan ni Ernesto ang luha bago hawakan ang kamay ng anak. "Hintayin mo lang ako dito ha. Maghahanap ako ng mauutangan." Hinalikan niya ang anak sa noo bago umalis ng hospital. Susubukan niyang mangutang sa isang lalaking madalas sumakay sa kanya at may-ari ng isang tindahan. Kakapalan niya ang muka para lang mailigtas ang anak. Sinuong nga ni Ernesto ang ulan para lang makapangutang. Pagdating nga doon, saktong nagsasara na ang may-ari. "Mang Ernesto!" Gulat na sambit ng isang lalaki nang makita siya. "Anong nangyari? Sandali, doon ho tayo sa loob at basang-basa ka na. Baka magkasakit ka pa niyan." Umiling si Ernesto. "Serador, nasa hospital po ang anak ko. Kakapalan ko na ho kaagad ang buka ko. Pwede ho bang mangutang? Kailangan ko ho ng pambayad sa ospital. Hindi ko ho alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya." Lumuhod ito. "Serador, pangakong babayaran ho kita. Pakiusap po, tulungan niyo po ako." Naawa nga si Ador sa kalagayan nito. Alam niyang mahal na mahal nito ang anak at isa itong responsableng ama. "Mang Ernesto, tumayo ho kayo dyan. Kahit po hindi kayo lumuhod ay tutulungan ko kayo. Sige na po, tayo na po dyan. Mas mabuti pong magbihis muna kayo doon sa loob at baka kayo naman ang magkasakit." Sabi ni Ador at tinulungan itong makatayo. "Maraming salamat, Sir Ador. Pangako hong babayaran ko kayo sa abot ng aking makakaya.
Maraming salamat po. Walang anuman mga Ernesto. Alam kong sobra niyong mahal ang anak niyo. Dahil nga sa tulong ni Ador, na-admit si Raul at nabigyan agad ng lunas. Ilang araw ding naging kritikal ang lagay ng binatilyo. Laking pasasalamat nga ni Ernesto dahil hindi nagkadengge ang anak. Sobrang laki ng naging bill nila sa ospital at hiyang-hiya si Ernesto kay Ador dahil ito talaga ang nagbayad at umasikaso ng lahat. Nagdala ako ng pagkain. Nakangiting sabi ni Ador nang makapasok siya sa silid ni Raul. Sir Ador, sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa amin, sabi ni Ernesto. Huwag mong intindihin yun, Mang Ernesto. Isa pa, hindi kita ipe-pressure na mabayaran ako. Masaya ako makatulong sa inyong mag-ama. Nakangiting tugon nito. Maraming salamat po talaga, Sir Ador. Kahit po kuhanin niyo akong tindero sa tindahan niyo, ayos lang po sa akin. Tutulungan ko po si tatay na mabayaran kayo. Sabi naman ni Raul. Raul, ang isipin mo lang ngayon ay ang paggaling mo at ang pag-aaral. Marami ka ngayong hahabulin sa eskwela dahil nagkasakit ka. Huwag niyong isipin ang utang niyo at may stress lang kayo. Sagot ni Ador. Napangiti naman ang mag-ama at napatango. Sobra nilang saya dahil may mga tao pang kagaya ni Ador na handang tumulong ng bukal sa kalooban. Mas lalo tuloy naging porsigido si Raul na makapag-aral dahil gusto niyang ibalik kay Ador ang kabutihan nito. Nakalabas nga si Raul ng ospital. Magaling na siya pero may gamutan pa rin siya at si Ador ang sumagot ng kanyang mga gamot. Kaya bilang pambawi, tumutulong siya dito at hindi na siya nagpapasahod. Kahit nagpupumilit ito na abutan siya, hindi siya pumapayag. Raul, nagtatrabaho ka pala dito? Napatigil nga siya sa pag-aayos ng mga biskwit nang makita ang mga kaklase. Oo. Si Sir Ador kasi ang tumulong sa akin nung nasa hospital ako, kaya gusto ko siyang tulungan dito sa tindahan. Nakangiting sagot niya. Kaya pala hindi ka na namin maaya na gumala, sabi ni Gary. Babawi na lang ako sa inyo sa susunod. Mas gusto ko kasi magtrabaho din para makabawi at makatulong na rin kay tatay. Sagot niya. Narinig nga ni Ador ang pag-uusap ng mga ito. Hindi niya maiwasang mas lalong humanga sa binata. Sa murang edad kasi nito, talagang iniisip na nito ang realidad ng buhay. At doon niya napagtanto na hindi siya talaga nagkamali na tinulungan ito. Raul, sumama ka muna sa mga kaibigan mo para naman makagala ka. Nagsalita siya kaya napalingon sa kanya mga ito. Mag-enjoy ka muna kahit saglit. Wala na rin naman gaanong gawain dito sa tindahan. Sa susunod na lang po. Sige na, bata ka pa. Kaya dapat piliin mo rin na maging masaya at mag-enjoy. Inabutan ito ni Ador ng pera. Ayan, kumain kayo sa labas. Sige na. Kahit nahihiya, tumango na lang si Raul. Maraming salamat po, Sir Ador. Walang anuman, iho. Sige na, ako nang bahala sa ginagawa mo. At sa katauhan nga ni Ador, pakiramdam ni Raul ay nagkaroon siya ng pangalawang ama na bukal din ang kalooban. Nagpatuloy nga ang pagbabayad nila Raul kay Ador. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang itong nawala at umalis. At doon nga napag-alaman nilang bumalik ito ng probinsya dahil may sakit ang ama nito. Ganoon pa man, hindi pa rin pinabayaan ng binata ang pag-aaral. Tatay, kapag nakatapos po ako gusto kong makabawi sa inyo ni Sir Ador. Nakangiting sabi ni Raul habang kumakain sila ng ama. Basta mag-aral ka lang mabuti, anak. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo, ha? Palagi ka rin mag-enjoy. Hindi mahalaga kay tatay kung mataas man ang grado mo. Ayos na sa akin na may alam ka at maitawid ang pag-aaral mo. Pagkatapos nun, hahanapin natin si Sir Ador para makapagbayad at bumawi sa kanya. Tugon ni Sir Ernesto sa anak. Opo, tatay. Pagkatapos nga nilang kumain, ay tumulong muna si Raul na magligpit bago dumiretso sa computer shop para gumawa ng research. Graduating ngayong senior high si Raul at ngayon pa lang din ay naghahanda na siya sa college. Marami din siyang ina-apply ang scholar para makabawas sa gastusin. Nag-a-advance study na rin siya dahil alam niyang malaking pagsubok ang pagiging college student. Sipag natin ah! Bati sa kanya ng may-ari ng computer shop. Kailangan po para sa pangarap. Nakangiting sagot niya. Talagang napakaswerte sa'yo ni Mang Ernesto. Ngayon pa lang alam ko nang magiging successful ka sa buhay. Nakangiting saad pa nito. Salamat po Kuya Nestor. O siya, kapag ginapos ka sa barya magsabi ka lang sa akin at akong bahala sa'yo. Opo,
Salamat po ulit. Napatunayan nga ni Raul na hindi talaga ganoon kadali ang pagiging college student. Bukod kasi sa magastos, grabe din ang pagiging drain niya. Pero sa tuwing nakikita niya ang amang nagpupursige sa trabaho at nakikita niya ang saradong tindahan ni Ador, nawawala sa isip niya ang salitang pagsuko. Tay, okay ka lang po? Alalang tanong niya sa ama. Ayos lang anak. Medyo masama ang pakiramdam pero madadaan naman ito sa gamot. Tugon nito. Nilapitan niya ang ama. Pahinga ka muna tayo. May pera pa naman po sa akin na pambili natin ng pagkain at pambayad ko sa school. Anak, ayos lang talaga si tatay. Sige na po tay. Pagbigyan niyo ng gwapo niyong anak dahil sobrang nag-aalala na po ako. Nang makita ni Ernesto ang pag-aalala sa mukha ng anak, napahinga na lamang siya ng malalim at napatango. Sige, pero isang araw lang ha. Maraming salamat tay. Ramdam kasi ni Raul na mahina na talaga ang ama, kaya gusto niya ring magpahinga ito. Don't worry tay, kaunti na lang po. Malapit na maging doktor ang anak niyo. Sa paglipas nga ng mga taon, naitawid ni Raul ang kanyang pag-aaral at nakatapos siya. Pumasa siya sa board exam at naging top-notcher pa siya. Nag-apply siya sa malaking hospital at dahil sa magandang record niya, kaagad siyang natanggap. Sa kanyang unang sahod, nagpagawa siya ng tindahan para doon na lang magtrabaho ang kanyang ama. Inunti-unti ni Raul ang lahat hanggang sa matupad ang kanyang inaasam-asam. Tatay, sa tingin niyo nasa na kaya si Sir Ador? Tanong niya sa ama. Hanggang ngayon kasi ay wala silang balita rito. Hindi rin nila makontak ang pamilya nito dahil hindi nila kilala ang mga ito. Hindi ko nga rin alam. Sana dumating ang araw na magtagpo-tagpo ang landas natin. Sagot ng kanyang ama. At dininig nga ng itaas ang hiling ni Ernesto. Dahil noong araw ding yon, naaksidente si Ador na kababalik lang at isinugod sa ospital na pagmamay-ari mismo ni Raul. Nurse, okay lang bang umalis na lang ako? Wala akong pambayad sa ospital. Pakiusap ni Ador sa isang nurse. Sir, may bali po kayo sa 20 kaya kailangan yung magamot. Tugon nito. Napahinga naman siya ng malalim. Walang-wala pa naman siya ngayon dahil nagamit noong namatay ang kanyang ama at nahospital ang anak. Bumalik siya sa Manila para ibenta ang tindahang naiwan nang makabawi siya. Wala ho kasi talaga akong pera. Nasa ospital din ang anak ko. Nanlulumong saad niya. Wag ho kayo mag-alala. Ilalapit ko po kayo sa may-ari ng ospital. Sandali lang ho. Umalis ang nurse at sakto ngang nasalubong nito ang kapapasok lang na si Raul. Dok Raul, may pasyente ho tayong nabalian dahil sa aksidente. Nagpupumilit hong umalis kasi wala raw hong pambayad. Sabi ng nurse. Nasaan siya? Dalhin mo ko ron para matignan ko rin siya. Isinama siya ng nurse patungo rito. At nang makarating doon, nanlaki ang mga mata ni Raul nang makita kung sino ang lalaking nakaupo sa hospital bed. Sarador! Hindi niya napigilang yakapin ito. Saglit lang yon dahil kaagad rin siyang humiwalay. Masaya po akong makita ka ulit. Ang tagal-tagal ka po naming hinahanap ni tatay. Naguguluhan pa noong una si Ador. Pero nang makilala niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw na ba yun, Raul? Gulat na tanong nito. Opo, ako na po ito. Ang batang tinulungan niyo noon sa pinansyal kaya buhay pa rin. Ako po ang batang anak ni Ernesto. Nakangiting sagot niya. Diyos ko, doktor ka na. Noong umalis ako high school ka pa lang. Pero ngayon ay isa ka ng doktor. Sinasabi ko na nga ba at maaabot mo ang mga pangarap mo dahil mabuting tao ka. Masayang masaya ako para sa'yo. Naiiyak na sambit ni Adora. Napatunayan nga ni Raul na hindi talaga ganoon kadali ang pagiging college student. Bukod kasi sa magastos, grabe din ang pagiging drain niya. At dahil po sa inyo ni tatay kaya mas nagpursige ako. Hinawakan ni Raul ang kamay nito. Sir Ador, ngayon ay oras ko na para bumawi. Wala ka na hong babayaran dito sa ospital ko. Ang tagal ho kitang hinanap at hindi ako papayag na hindi makabawi. Maraming salamat, Raul. Pareho kayong hulog ng langit sa akin ng ama mo. Hindi ako nagkamali ng taong tinulungan. Maraming salamat din po, Sir Ador. Sinagot nga ni Raul ang lahat ng gastusin ni Ador at pinalagay pa ito sa private room. Agad niya ring binalita sa ama ang magandang balita
Kaya naman tuwang-tuwa ito at agad sumugod sa ospital. Tayador, ako na rin ho ang bahalang tumubos ng bukid niyo sa probinsya. Ako ho ang bahala sa inyo ng pamilya mo hanggat nagsisimula ka ulit. Isasabay namin kayo ni tatay sa pag-angat dahil hindi kayo naging madamot sa amin. Nakangiting sabi ni Raul. Raul, sobra-sobra na itong naitulong mo sa akin. Naiiyak na sabi ni Adora. Tayador, hindi ho ito sobra. Ito na po ang pangako ko sa sarili ko noon pa man. Itunuring ko na po kayong ama. Kaya lahat rin po ng mga ginagawa ko ay para sa iyo. Nakangiting tugon ng lalaki. Paring Ador, wala kang magagawa dyan kay Raul. Isipin mo na lang na magpagaling ngayon dahil mag-iinuman tayong dalawa. Pasingit ni Ernesto. Hayaan mo nang bumawi naman kami. Ilang taon ka rin kasing nagtago mula sa amin. Napatawa naman si Ador at napatango. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi ako nagsisisi na kayo ang pinagbuksan ko noong mga panahong yun. Habang buhay kong tatanawing utang na loob itong pagtulong niyo sa akin. Tatay Ador, ganito rin ang ginawa mo sa amin kaya deserve mo ring magantihan ang kabutihan. Kaya po magpagaling ka na dahil mukhang magdamag kayong magiinuman niyang si tatay. Nagtawa na naman silang tatlo. Tawa na may kasamang kaligayahan at gaan sa kalooban. Bago tuluyang magpaalam si Raul sa silid, muli siyang napalingon kay Ador. Tay Ador, malumanay niyang sabi, ipinalipat ko na rin po ang anak niyo dito sa ospital ko. Nanlaki ang mga mata ni Ador. Ano? Raul, hindi na. Libre na po ang lahat. Putol ni Raul sabay ngiti. Simula gamutan hanggang sa paggaling niya. Hindi ko po hahayaang maranasan niyo ang hirap na pinagdaanan namin noon. Tuluyan ang napaluha si Ador at napayuko. Hindi niya mahanap ang mga salitang kayang tumbasan ng kabutihang ibinalik sa kanya. Raul, sobra-sobra na to. Umiling si Raul. Hindi pa po ito sapat. Dahil minsan, kayo ang naging dahilan kung bakit ako nabuhay. At ngayon, ako naman po ang magiging dahilan para gumaling ang anak niyo. Sa sandaling yun, hindi na napigilan ni Ador ang pagyakap kay Raul. Yakap na puno ng pasasalamat, pag-asa at pagbabalik ng kabutihan. Kaya palaging tandaan na ang kabutihang ginawa mo ngayon ay maaaring maging dahilan ng tagumpay ng iba bukas. Hindi man agad bumalik ang tulong na ibinigay mo, darating ang panahon na mas malaki pa ang balik nito kaysa sa iyong inaasahan. Ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat sa halaga ng pera, kundi sa pusong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. At higit sa lahat, ang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay kailanman hindi nawawalan ng biyaya sa buhay. Hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.